Dito sa Middle East kasi mga kamanoy, alam na alam ng mga Pilipino kung anong klase ng ugali meron yung mga lahi na yon. OMG! At hindi naman sa paninira na kanilang ng kanilang lahi, talagang mahirap sila katrabaho. Majority sa kanila, pero hindi ko rin generalize yan kasi meron din naman mga lahi nila na mabubuti. At napakabihira nun. It's a rare item kumbaga. Hindi ko lang makakalimutan na mabait na nakatrabaho ko na Egyptian siguro noon sa hotel ako. Isang Egyptian na mabait sa reception yun na wala akong masabi. Talagang Ako hindi ko sila hinahamak bro. Ganito yung sa mga nakikita ko sa kanila. Pagka Muslim na Egyptian talagang makakasundo. Pero pag Christian, okay sila. Panalo! Yung sa nakikita ko lang ha. It does matter. Hindi ko naman inaano yung Muslim na yung religion. Basta pagka pareho kayo ng parang vibes kayo, parang ganun. Christian, pakikita ba yung tatunan? Parang ganun na dito Kurus pa sila sa ganito. Parang dito mga kamanoy yan, no? Dito kasi sa Middle East mga kamanoy. Parang pagka Kristiyano ka, parang discrimination sa kanila. Kasi Muslim OMG! Kususangpu. कस्तो छ ठिक छ राम्रो छ Apakah Barma? हाय alhamdulillah baik. Balaso. Assalamualaikum abad. Panalo mga kamanoy. Yun, panalo. Welcome back mga kamanoy. Matagal-tagal na akong hindi nakapag-vlog eh. At meron tayong special guest ngayon. Dalawa pala camera natin. So, dapat dito tayo, saka dito yung mga mata natin. Meron tayong vlogger din na taga Kuwait. Matagal na namin itong pinlano. It's all about kusina, lalo na kasi nasa kusina siya ngayon. So sa mga papunta ng Kuwait at nag-a-apply ng kusina ang posisyon, ito yung mga tamang hints, mga insights na ma-receive sa makinig kayo. Yan. Welcome pala kay Alvin ulit. Yan, Alvin ulit. Panalo, taga saan ka nga pala man? Taga Morong ako, Morong Rizal. Morong Rizal? Kala ko pa sa Bicol ka? Bicol, yung lang doon lang ako sinilang. Magaling lang. So, tinatawag ko siyang man kasi siya half Bicolano man or Bisakul. Bisakul. Tangalog. Kaya man yung tawag ko sa kanya. Ang kanya pong page is Alvin Islas underscore Olit ba? Alvin underscore Olit yan. Mayroon din po siyang vlog at yung mga contents mo about dun sa vlog mo? Ano ba yung mga pinifeature mo na mga topic dun sa Ay ako, iba't ibang maisipan ko lang na pag nakapag-video ako bro, yung random lang? Random lang. Okay. Wala akong specific na yung kunwari content talaga na focus sa isang bagay. Wala akong ganun. Oo, okay. Kasi magkasama kami dati nito ni Manoy Alvin sa Alganim days namin. Kasi sa mga dating mga taga Kuwait, mga taga Middle East siguro, kilala niyo siguro yung Excite Alganim. So doon kami nagkasama nito. More on electronics siya, more on selling of mga equipments, mga gadgets, mga home design, Home Depot yun, at mga auto na rin sa Alganim. At ngayon, umpisahan natin ating istorya, ang ating istorya. Si Manoy Alvin, taga Rizal, Morong Rizal, bigyan mo naman kami Manoy Alvin ng buhay mo dati doon sa Pilipinas. Ano ka ba doon dati? Yan. Dati yung previous trabaho ko doon is nasa ako bro, sa feed mill. Alam mo yung gawaan ng feeds, pagkain ng mga baboy, manok. Factory siya? Feed mill. Yung siya. Sa Morong Rizal mismo? Oo, sa AgriDynamics. Shoutout dyan sa mga taga-AgriDynamics. Shoutout mo din yung mga dati mo kasama. Yan. Kilala na ninyo, basta shoutout ko na. Alam ninyo kung sino kayo. Tapos yung feed mill ka lang ba? Or may mga bago ka pang trabaho? Ano pa yung mga dati mo mga trabaho? Akong struggle na naging struggle na. Okay. Nado na yung mag-construction ka. Ganun. Naranasan ko yun. Okay. So nag-feed mill ka. Para may maisip ako sa pamilya. Ganun. So
yung mga basic na mga trabaho na isang Pilipino, typical na Pilipino. Sabi nga nung ano ko, mag-apply nga papunta rito. Okay, so paano nga pala yung paano ka nag-come up? Paano mo naisipan mag-abroad? Meron ba, nakita mo ba siya sa any advertisement? Meron ba sa'yo nag-recruit? At paano ka ba napunta ng Kuwait? Paano ba siya natagpuan? Yung istorya? Ang totoo niyan bro, ang simula niyan, yung misis ko, dati nagkikatering. Ngayon, yung kakilala niya na sa catering, may kapatid pala dito sa Kuwait. Ngayon, kumbaga parang na rin na sabi, kung gusto ko mag-apply, punta na ako doon sa agency. Agency pa rin. So ano yung agency. pangalan ng agency? Sigurado kilala nyo tong pangalan ng agency na to. Ano yung pangalan agency? Yung Hardcorp yun sa sa Project 4 Quezon City. Kung alam po ninyo yun, yung applyan dyan. Ewan ko lang kung open pa. Kilala yung Hardcorp eh. Kasi maraming hawak na na mga jobs ang Hardcorp dito sa Middle East. Kilala ko rin ng Hardcorp. Kasi meron diyan ang Hardcorp sa buong akala ko meron siya sa Malate. Yan, sa Manila meron siya. May isang branch yan sa Malate. Correct nyo na lang kami mga kamanay kung tama yung namin. So ano yung unang trabaho mo pala at ano yung mga paano mo siya, sino ba yung mga nag-interview sa'yo ng panahon na yun? Ano ba, Arabo ba siya, Pilipino ba, English ba, nosebleeding ba yung mga panahon na yun? Nosebleeding bro. Naman tayo. Hindi naman tayo masyado nakapag-aral, pero hindi naman tayo papatalo kung paano yung tanong sa atin, kaya naman natin sagutin. Ano lahi yung Lebanese. Lebanese. Lebanese siya bro. Okay, so paano mo na, ito, may salary deduction ka ba or magkano ba yung usually ba may half na half lang yung ibabayad mo sa full deduction, salary deduction? Wala akong nakatanasang full deduction. Nagbayad lang ako ng processing fee ng paper na para pati yung medical syempre sa atin yung medical usually sa yun. Okay. Ano yung position, ano yung tanong sa'yo, yung time na yun ng Lebanese? Ano yung specific na tanong? Yung natatandaan ko yung alam kong trabaho. Kasi English. alam ko naman talagang... Of course, English yan. Tapos? Yun, sinabi ko na sometimes hardworking, especially construction worker. Okay. What is that? Sabi ng ganun. Anong position kaya pala in-apply mo dito? Helper lang sa Yun sa labor lang ako talaga. Labor lang ako nagpunta rito. Isang electronics. Sa doon nga sa Alganim, sila yung nagre-receive, sila yung naglalabas ng mga gamit in order na. Yun ang trabaho nila. Anong position niyo man na? Ano yun Specific na position na? Saan storekeeper at tawag dito, delivery. Delivery. Sila yung pag may in-order ka sa electronics or sa isang supermarket, sila yung nagdadala sa'yo, naghahatid ng gamit doon sa kotse. Saka nagre-receive din ng mga items na galing sa warehouse. Kung naalala mo yun. Kasi magkaiba tayo ng department nung time na yun magkasama tayo sa trabaho. Kasi ako nung mga kamandag, sa cashier department ako, sila sa delivery. Yan, pwede mo bang sabihin yung kauna-unahan mong sahod dito? Ayun, yung offer? Yung unang sahod lang, unang sahod ko rito, lang talaga, 80KD lang. 80KD, so sa Pilipinas, magkano yun? Siguro, nung araw, mga 15 to 13,000, mababa pa kasi palitan nun. 15,000. So, umabot ng 18, depende sa... 2,000 di ba? 2013. 80KD, 2013. Libre bahay? O Libre naman yun, may accommodation. Libre accommodation mga kamanay, 80KD, nasa 12,000, 10,000 ata yan. Libre bahay, transportation. Libre din, pagkain hindi. Pagkain hindi sa'yo. So yun na. Usually kasi mga kamanay, pag pupunta kayo dito as mga bagong mga OFW, lagi pinoprovide ng company ang accommodation at transportation. Pag sa pagkain, swerte na yan. Tapos after 3 months, kailangan mo lumayas. Kailangan mo lumayas o mag-live out. Hanap ka ng panibagong
Oh, yun nga, yun nga din Panibagong barak, sabi nga. Oo. Yun nga yung mga rinig ko dito pati dun sa sa Alshaya na may accommodation sila for the first 3 months. Tapos after 3 months kailangan na lumayas dun sa accommodation. OMG. Usually. Papalitan na uli ng bagong batch. Ng mga bagong batch na. So ilang taon ka naman dun sa Alganim? Ano lang ako bro, naka 2 years and 2 years 3 months. Kasi di ba may bago ka mag-leave sa isang company, may notice kang 3 months. Susunod ka rin sa policy nila. So bakit hindi ka, ano yung nangyari sa'yo, ano yung hindi mo makakalimutan dun sa trabaho na yon? Bakit umalis ka? Siguro sa mga kasama na rin. Kasama. So Mga sino, lahi. ano ba mga lahi mga kasama mga kamanoy? Mga Egyptian bro, naman OMG. Hindi ko na nakayanan ng ugali. Sa mga Pilipino okay lang eh. Mga Egyptian saka, ano pa? Lebanese of course, yung Lebanese export yun. management natin. Dito sa Middle East kasi mga kamanoy, alam ng mga Pilipino kung anong klase ng ugali meron yung mga lahi na yon. At hindi naman sa paninira na kanilang lahi, talagang mahirap sila katrabaho. Majority sa kanila, OMG. pero hindi ko rin generalize yan kasi meron din naman mga lahi nila na mabubuti. At napakabihira nun. It's a rare item kumbaga. Hindi ko lang makakalimutan na mabait na nakatrabaho na Egyptian siguro noon sa hotel ako. Isang Egyptian na mabait sa reception yon na wala akong masabi. Talagang Ako hindi ko mabait. sila hinahamak Mabait. bro. Ganito yung sa mga nakikita ko sa kanila, pagka Muslim na Egyptian talagang makakasundo. Pero pag Christian, Katoliko. okay sila. Yung sa nakikita ko lang ha. It does matter. Hindi ko naman talaga. inaano yung Muslim na Yung religion. Basta pagka pareho kayo ng parang vibes kayo, parang ganun. Christian, pakikita ba yung tatunan? Parang ganun na dito mga... Cross pa sila sa ganito. Parang dito mga kamanoy yan, no? Dito kasi sa Middle East mga kamanoy. Parang pagka Kristiyano ka, parang discrimination sa kanila. Kasi parang siguro ganun. Muslim sila eh. Kaya sa inyo mga Katoliko, sa mga Christian na pupunta dito sa Middle East, medyo medyo i-approach nyo yan Yeah, klase ng sistema. Oo. Na pag Matuto kayo makisama kahit masama ang loob ninyo sa kanila, pakisamahan nyo. Gago! Yan na natin, ipagpalagay natin plastikan. Ganyan talaga. trabaho lang. Trabaho lang. Tapos, Kasi trabaho lang naman pinunta natin dito eh. Hindi natin kaya makipag-away. so after nung Alganim, ano pa yung mga past experiences mo man bago ka napunta dito sa trabaho mo ngayon? Marami bro, marami. Siguro kung isa-isahin ko baka abutin tayo ng 4 na oras. So nag-pastry ka, di ba? Pastry. Ayun yun, huli na yun. Okay, so bago after ng Alganim, saan ka napunta? Nag-try akong doon sa, alam mo yung crepe coffee shop, tapos may crepe sila. Yung sa Crepe cafe. gumagawa ng crepe cafe. Okay. Nag-waiter ako doon. So okay. In-accept ako ng manager doon na Jordane. Okay naman. Accept ako. Tapos, ang tagal din mag-visa nito. Yung paubos na yung working permit ko dito sa Kuwait ng time na yon. Abay, nag-isip-isip ako. Sabi ko, hindi pa ako kailangan umuwi sa Pilipinas. May option pa namang maghanap ng iba. Sige. Nakahanap ako. Tapos sabi sa akin ng manager, ba't hindi ka bakit hindi mo na hinintay yung visa mo? Sabi ko, sir, mapapasok ka lang ba itatransfer? Ganun. Ayun, sige, wala akong magagawa. Sabi ko, mas maganda ang offer to sa akin sa cinema. Ayun, nag-cinema na nga ako. Yun after nung trip sa cinema na. Oo. Cinema, mga kamanoy, dito, parang sa din, sa mga SM cinema, mayroong mga staff dyan na ganong klase yung trabaho nila. Walang pinagkaiba, ganun rin. Ganun din. Sure, di ba? Trabaho mo? Sure, sa loob ako ng cinema. Nag-apply din ako doon sa company niya na doon sa Grand Cinema, doon sa Alhambra ang main office niya. Nag-training din ako na 1 day, but during nung time na yon, inassign ako sa Manoy. Doon ako sa tagagawa ng mga popcorn. Sabi ko sa isip-isip ko, galing na ako dito dati. Oo. Di pa yung ganito. Time mo, dati, McDonald's ka, di ba? Ex-McDonald's kaya ako. Tapos rush! Oo. Ako, dadating na naman ako. Magbabalik na naman ako sa mga ganitong klase ng trabaho. Kasi in-accept ko na yung trabaho yung bro nung una. Dumating ako doon sa pagluluto ng popcorn na gano'n. Ano yan? Na-promote ka? Ha? Na-promote ka sa Oo, nilipat ako doon sa Asher. Asher, mga kamani, ito yung sa nag-guide dun sa Mga customer sa loob customer. ng cinema. Kasi di ba pag papasok tayo ng Tapos ang trabaho ng Asher,
i-guide mo yung customer. So, Juan, O kung may kailangan pagkain, pwede mo i-take order tapos i-check mo yung image ng movie, check mo yung temperature ng AC, tapos sasawayin mo yung pasaway. annoying people inside the cinema. Sabi nga, nag-receive ba kayo doon ng tips? Okay ba sa Sometimes, inyo? oo, Sometimes, minsan, oo. hindi ba bawal siya? hindi bawal. So, after ng cinema, saan ka na lumipat nun? After ng Hindi ba, nag-pandemic nga tayo. Ay, nabutan ka ng Nag-close pandemic. yan Nag-close yung cinema eh. 2020. Naalala ko 3 months lang kaming pinasahod ng buo. Buo, 3 Buo na. months. Tapos naging kalakalhati na lang. Oh. Tapos naging 25 kg na lang. Alam niyo yan, taga-cinema. OMG. Shoutout sa mga taga-sini mga pala din. Sasapat ba yun yung pagkain mo, yung upa mo sa Hindi. During that time, wala bang discount yung bahay nyo? Kasi sa amin, nagkaroon kami ng Wala yun 25%. sa amin, bro. Depende sa mga lugar na, di ba, may nag-lockdown na ano. Meron pa nga mga bahay dito man during nung time ng lockdown Mm. na 50% yung bayad sa bahay. Yung mga nasuswerte ng mga ng mga tao na yun na nagkaroon ng discount sa sa rent ng mga panahon na yun, nung lockdown dito. So sa inyo wala? Wala. OMG. So nag-decide na kaming, nakiusap kami na kung pwedeng release. Para makakalap kami ng lilipatan ng trabaho. Yung release na tinatawag, mga kamanoy, ito yung local hiring. Mm. Halimbawa, pag dumating ka dito sa Kuwait, pwede kang lumipat sa another company. Yung tinatawag na release. Kasi marami din dito na company na hindi gumagawa lang sila ng drama para hindi mailipat yung tao to another company. Yun ang tinatawag namin na release dito. Usually yung visa 18 yan, yung mga release na mga mga visas. Private visa. Yung iba yung mga ali-ali, mga kadama, katulong ng mga visas, hindi siya nire-release. Hindi siya nata-transfer. After ng cinema, dun ka na dito na. No, Doon sa face na, dun sa amin, no. Na, during na time, nasa job agency din ako. Yun lang, ipasok ko si Manoy. Tapos, after nun, sunod na trabaho. After ng phase 2. Ito na, sa burger na. Oo. Okay, so ito na yung ang pinaka-latest na trabaho, yung burger. Burger. So, burger cook. Ito na yung pinaka-main topic natin mga kamuday, burger cook. Kaya sa mga cook na papunta dito, ito si Manoy Alvin is more specialized sa burgers. Yan. Ano yung Manoy, bago ka pumasok ng trabaho, ano yung usually na responsibility mo na ginagawa ng burger cook ka? Yung mga daily tasks nyo? Sa una, siyempre, preparation ng mga gagamitin. Okay. Number 1 yun, di ba kailangan nakaprepare yan para pagdating ng yung during ng orderan ng mga customer. Open Okay na. Kailangan naka-prepare ka para hindi ka magahol sa... Pati yung mga sauces niya. Oo, Kayo lahat gumagawa yun. nun. Oo. Ako, natutunan ko rin yun. Mga condiments. Sa experience na rin. Sa chef. Meron ka ba doon kasama na meron ka bang kasama na ibang lahi? Or Wala. Pilipino lang kami dun. Bali, 4 na kami. exclusive na Pilipino pala. Mm. So yung sauces, yung mga menu ng sauces, sino na improve doon? Yung head chef namin. Yung head chef na Pilipino. Pilipino. So galing yun. So pinag-share sa inyo yung So, sauces. na-share niya na kailangan kung lilipat kayo ng ibang trabaho, alam na ninyo ito para yun nga, sabi niya, para paglipat niyo may maganda na kayong dito, mas maganda na yung sweldo niyo, may experience na kayo, ganito. Kasi sa amin Manoy, mga kamani, ako rin, cook din ako, line cook ako. Ako naman yung line cook, yung sinasabing line cook, yung literal na nasa linya, di ba isang section to, may linya diyan na parang by processing yung parang McDonald's. Yung ganito muna sa buns, tapos sa dressing, tapos sa wrapping. So isang linya, ganun talaga sa amin line cook eh. Yun ang trabaho ng line cook. Sa amin kasi Manoy Alvin, wala kaming sharing ng sauces. Wala. Ang sauces namin, pati yung mga patty, yung kilos na mga patty, meron kaming tinatawag na central kitchen. Kaya So, sila gumagawa. Maraming mga restaurant dito na malalaki, lalo na merong central kitchen dyan. Yung central kitchen dyan, yung parang kumbaga sa giyera, yung base yun, army base dyan. Doon lahat ginagawa yung prepare ng mga gamitin. armaments o laman. Doon sila yung mga nagpe-prepare preparation ng ng mga food items. Kaya hindi namin alam yung sukat ng mga sauces namin kasi hindi sinashare ng head chef namin. I don't know kung ano yung reason kung bakit
Hindi nila nasabi sabi ng chef share ko, excuse me chef ha, sabi niya maano daw ito pwedeng ibenta Tama. May recipe ganun, hindi naman pwedeng, basta sabi niya pwedeng ibenta, pwedeng pagkakitaan Hindi ko alam, basta sabi lang niya. Pero sa akin, siyempre, naano siya sa akin na kumbaga may future ako sa pag umalis ako doon sa yun. Na-share niya sa akin yung mga ingredients na yun, mga recipe niya. Yeah. Kaya ngayon, nagagawa ko. Ngayon ko lang nalaman yan sa pagiging cook. Sa past 3 years ko na yung mga recipe, pwede yung pala ibenta. Pwede rin. Okay. Akala ko yung mga recipe na yan, pag nag-actual examination sa pag-apply mo. Nabibenta raw yan. Ang ganda, ganun pala yun. So, after ng cook mo na to, wala na siyang trabaho. Wala nang trabaho. Gago! Bakit nga wala? Wala kang trabaho ngayon. Ano eh? Tungkol pa rin sa bro, sa visa. Yung visa pa rin ang problema hanggang sa huli. Hindi ako nabisahan ng maaga ng dati kong employer, itong previous employer ko ngayon. Kasi madaming company dito sa Kuwait na gumagamit lang ng visa ng iba. So ngayon, kaya umalis ako. Naghahanap ulit ako ng other future ba na Yung tipo ng mga eksena mga kamanoy na halimbawa katulad niya, mayroon siya natitirang 2 months ng remaining visa niya. Tapos pag lumipat, nagtrabaho siya sa gusto niyang sa trabaho niya ngayon, dinidelay yung visa niya, yung pag-transfer ng visa niya, yung pala ginagamit lang, tinitake advantage lang yung natitirang visa niya. Kaya marami dito sa mga trabahador, marami dito sa OFW sa Kuwait na nalipasan na lang ng visa kasi maraming mga OFW na pinaasa na lang. Ang pinakamasakit pa nun, magbabayad ka ng penalty sa sa government nila. Karama. Yung karama kung tawagin. Ang karama dito is 2K per day, mga nasa nasa 360 to 400 ang per day pag wala kang visa dito. Ang pinaka-worst pa, kumadakit ka ng para. So, it's either na makulong ka and then back to origin ka. OMG! Yun ang pinakamalaking rito, problema. So, yun ang mga main tips sa pagiging burger cook. At kung generally sa lahat na experience, during the past 10 years mo dito, 10 years ka na ba dito? Yes. During sa past 10 years mo dito, ano yung pinakamagandang di mo makakalimutan na nangyari sa Kuwait? Ang ganda ko. Wala siguro ang pinakamaganda bro. Puro worst Wala. Bakit puro worst? Minsan wala nang day off. Puro trabaho, bahay, walang day off. Anong maganda? Di ka man lang ba na yung mga eksena na may napadaan na lokal, nabigyan ka lamang ng pera? Ay, nung pa yun. During pandemya. Wala. Ay, meron. Yung taga-embassy, shoutout sa taga-embassy nung during pandemic, nagbigay ng mga noodles sa sardinas. Okay. Aside doon, wala na talaga. Wala na. Imagine, nasa loob ng 10 taon yung mga kamanoy dito, wala siya maalala na magandang nangyari dito. Puro trabaho ba? Ano doon? Kaysa papunta dito sa Kuwait, lalo na mag-isip-isip ka na kung pupunta ka pa dito. Gago! Okay, wala siya maalala. Tuloy ang mataas ang currency dito ng hindi naman sa pag-ano. Okay lang. Pwede sabihin. Sige. Iba silang ibang magbigay ng ano ba tawag ito? Treatment sa mga expat. Sa workers. Sa worker. Okay. Hindi fair. So yun kaya kung pupunta ka ng Kuwait, kaya sa ibang Middle East country, mag-isip-isip ka na. Isip na kayo. Kung mayroon pa mas maganda na ibang bansa, aside dito, hindi lang naman Middle East ang marami nag-hire ng OFW Lalo na sa Europe, ang dami sa Europe ngayon. Oo, apply kayo sa Europe. Halos parehas lang ang offer, pero ang kagandahan, dun sa Europe, pag naging Schengen visa ka na, pwede kang lumipat sa 23 different countries. Yun, ang kagandahan pag may Schengen visa ka. Okay. Saka so may add pa. Sige. Yun sa mga batang mga nag-aaral ngayon, patuloy lang niya yung pag-aaral niyo para sa magandang kinabukasan. Hindi na kayo mag-abroad. Diyan na lang sa Pilipinas, may trabaho din naman dyan eh. Inulong sa daman ng Pangulo yun eh. Pangako niya yun eh.
Yun, niwala ako. Mag-aaral na lang kayo. Yan, sige. May gagawin ko. Oy! Live pala. May gagawin ko. Sige lang. Oo, mga taga. Mga ano din yan, OFW. Yan, OFW din. Shoutout sa inyo lahat. Ito na po. Yan. Good. Yan. Mga kasama ko dito sa bahay mga kamatay. Intermission lang. Tapos yun, wala ka na bang sa good na naalala? Wala talaga. I-extract na natin i-filter na natin sa Ang loob good ng 10 sigurong years. na ano ko, nung malipat ako ng maayos na sa trabaho, parang yun lang. Parang sumaya yung pakiramdaman ko. Kasi talagang Down na down. ilang taon akong bumaba ng sweldo ko. Sabi ko, kulang pa sa pamilya ko to Umuupa pa ako ng bahay. Yung tumaas ang sweldo ko, yun lang sigurong pinakamagandang good na nangyari sa buhay. Ito naman, the worst na experience mo dito sa Kuwait, hindi mo makakalimutan. May nakaaway ka ba, nakasuntukan ka ba, or nakamurahan ka na ibang lahi, o kapwa Pilipino? Meron. Anong mga sitwasyones? Sa Egyptian sagutan. Tapos yung minsan pisikalan na. Saan yun? OMG. Saan nakabalik? Doon, sa tayo, sa Algalim pa dati. Sino doon? Si Mamod, yung malaki doon. Ayun na, yung malala. Sinundan ko sa tagiliran yun Pisikalan ako, tinutulak ako noon. Sabi ko, hindi pwede yan. Huwag mong mamalit ang Pilipinas. Shoutout kay Jeffrey. Kung asan ka man ngayon, sana naalala mo kami. Maganda nakatayo ni Jeffrey ngayon. Yung trabaho. Okay. Buti hindi kayo nagbulo. Walang kumusyon. Hindi naman, parang sa kanya parang wala lang. Pero alam niyang ako sa kanya, galit ako sa kanya. Buti hindi nabulo, hindi pumalag. Hindi na. Kasi malaking tao yun Alam mo mga Egyptian mga kamandi, ang laking tao. Kasi nga ako sakalin, inano ko, Bakit ano tinagiliran ba ko. nangyari? Nagkasagutan kayo? Tinatamad ba siya? Kasi yun, kasama na yun. Lagi naman. Kasi nagbubuhat kami ng red. Naipit yung ganito ko bro. Nabigat siya. Inangat niya bigla. Siyempre dapat sabay tayo na angatin natin, dadalhin sa customer Inangat bigla. Di ba red? Yung red na yung freezer na ganito So naiwan yung kamay mo sa ilalim, parang ganyan. Hindi pa ako nakaready inangat. Di na tumikwas ka. Naipit ako. Brother, sway. Sway siya. Dahan-dahan lang. Galit mo siya? Galit pa. Nagmamadali daw. Kasi madaming customer sa loob. Ganun ba? Parang rush na yun. Oras. Ano pa yan? Id yun hindi ko naala. Matatandaan ko. So yun isa sa patunay na na hindi lang puro meron talagang nagkakapisikalan minsan dito sa ibang lahi. OMG. Hindi lang kapwa Pilipino. Kasi pagka hindi ka rin naman pwedeng papatalo, basta kaya mo mga tuwiran ka. Ang pisikalan, kung kaya mo, labanan mo, ganun. Kaya sa mga bagong OFW, lalo na sa Middle East, talagang mamamain kayo. Kasi yung katuwiran ko, hindi naman ako uuwi sa India, sa Pilipinas pa rin kung mati-deport ako. Pero maling yun, maling... So after na okay na kayo? Okay naman. Ay alam mo naman sila, ngayon lang galit. Emotionless kasi yung mga yan. Oo, ganan. Galit nang ngayon, mga 2 oras, mamaya bati na uli kayo. Akbayan ka na yan. Hindi kagaya sa ating mga Pilipino na pag once na nagtalo tayo ngayon, nagtatanim yan. Hanggang bukas, hanggang bukas. sambuan pa yan. Hindi kayo mag-iimik yan. Yan ang Pilipino. Sa kanila, nakaka-amaze lang na, lalo sa mga Indiano, sa mga taga-India, pag once na nakipagtalo ka sa kanila, ngayon, mainit ang talo nyo, mamaya or bukas wala na. Wala na yan, kakamayan ka na. Nakaka-amaze nga sila, yung mga tinatawag na emotionless na Di sa atin na nagtatanim na ng sakit ng dugo. Aside doon, wala nang iba na Okay no, wala na akong worst na alam. Yun lang. Kasi first time ko makipag-away sa ibang lahi. Yun lang. Kailangan mo magkapisikan na. So, for the last question mga Manoy, ano yung mapapayo mo sa mga baguhan, lalo na sa mga nangarap na pumunta na mga OFW dito sa Middle East? Ano yung mapapayo mo? Masasabi ko lang, mapapayo ko sa inyo. Basta focus lang kayo kung ano yung goal niyo, yung pangarap niyo sa buhay. Kasi pupunta naman kayo dito para sa pamilya, alam natin lahat yan. Yun lang, tapos pagdating sa mga gastos, huwag kayong mga tawag ito, yung magagaya sa iba na pag may sale, punta rito. Hindi kayo makakaipon. Bill mo ko, luho. Oo. Basta focus lang sa trabaho, ganun, para makaipon. Ganun din naman tayo, wala tayong luho Pero pobre pa rin kami. Gago! Okay, hindi bibili tapos ano pa?
Ayun lang, wala namang... Kasi dito kasi Number 1 kasi yun eh. luho. Focus ka sa goal para makuha mo yung pangarap mo sa buhay. Kasi ang dami dito na talagang yung utak Pilipino na pag once na sale, talaga makita mo talaga sila dyan sa Alganin, Oo, di ba? makita sa online yung ganda na sapatos, mga ganun ganito. Sa mga city center. Oo. Sila sa American Eagle. American Eagle lalo. Yan. Yung mga yung mga bag pang Kung Pang-uwi. sapat yung pera, okay. Pero pagka kukulangin, wag muna natin gawin yun. May Nakaka-relate extra ako pera, dyan. may mga extra perang ganyan pwede. Nakaka-relate ako dyan. Kahit na may sale, hindi rin ako bumibili kasi wala na pambili. Gago! Alam mo yung pambili, wala pa pambili. Sabi nga, unahin yung Pamilya na. pamilya, tapos yung Sabi sabi sarili. unahin yung need kaysa want. Di ba may kasabihan ganun? Unahin mo na daw yung needs bago yung wants. Tama Oo. naman. Unahin yung kailangan kaysa gusto. Okay. So, yun lang mga kamanoy ah. Yun lang. Meron ka pa bang ibang reminders? Meron ka bang shoutout sa channel mo nga pala? Yung channel ni Manny. Paki-subscribe na lang yung Alvin Ulit channel. Meron ka bang TikTok? Tsaka yung TikTok ko, Alvin Ulit, sila sa 345. Alvin? Alvin _345. So iba yung pangalan ng TikTok mo sa YouTube. Magkaiba sila. So active ka rin ba sa TikTok? Ano lang, kung basta gusto ko lang mag-upload, upload lang. Pero hindi pa, wala pang revenue siya. So sa lahat ng mga ng mga OFW na papunta ng Middle East, kung mayroon kayong mga katanungan, kung may mga tanong kayo, i-mag-comment lang kayo. Yeah. And we'll try to discuss yung yung mga comments nyo in the next videos. Lalo na dito sa the same na trabaho na cook. Yan. At ngayon na narinig nyo na yung side namin, yung mga experiences, yung basic responsibilities bilang cook. At yung mga experiences namin dito sa loob ng isang dekada sa Kuwait. Kaya sa mga papunta na OFW, good luck sa inyo. Sana ay maging mapasensya kayo at i-guide nawa kayo ng Diyos sa inyong sa inyong mga balakin sa buhay at mga pagkakasli. Anything shoutout mga kan? Okay. Shoutout sa lahat ng mga taga Bicol region, Manoy, lalo na Sa sa Tagamorong Rizal, shoutout dyan sa mga kaibigan ko. at sa mga Pilihan kayo lagi. shoutout sa pamilya niya at sa pamilya ko. Sa pamilya. Happy birthday nga pala, Ma'am Ju. I love Happy you, Ma'am birthday. Ju. Yun lang, panalo mga Manoy. Alright, panalo.